Kompleto sa electronics, lahat na meron sa isang flagship big bike nilagay na nila rito. Kanina tinitingnan ko sa kanya si Kenji. Yung nanood namin yung Navi nyo. Actually, bumili siya ng Navi. Yung Monday lang po. So congrats. Ay, putik! Ay, ayoko na, gusto ko nang mag-grab. Nakatuwa rin tong Tracer 9 GT kasi talagang pagkadala mo to, kapapalingan yung mga tao eh. Hi mga tingin, today mag-ride tayo ulit and gagamitin natin ang long ride naman natin. Ito, Yamaha Tracer 9 GT 2023 model, 24 acquired. So tingnan natin kung okay ba siya gamitin kasama si Mrs. Katingin. So gawa natin siya ng back ride perspective review. Next time naman, compare natin siya dito sa pinaka-counterpart niya. Almost counterpart, the latest 2025 Triumph Tiger 800. Pares kasi silang nasa sport touring category tsaka pares silang 3-cylinder. Para mailabas natin, boss, paki-diretso. Yan. Taas muna natin ito. Yan. So medyo malaki talaga siya. Pero hindi naman siya sobrang bigat. Alam nyo na mga MT-09, mga lightweight bikes yan. Kasi engine nito ay MT-09. So, try natin yung seat height niya. Pakita ko sa inyo. Seat height. Ayan. So abot ng kuko. Pwede rito. Ayan. Kaya naman. Pag may backride kayo, bumababa naman siya. So may advantage ang mayroong backride. And for today's ride, gagamitin nating helmet. Latest ng Caberg Drift version 2. And gagamitin naman ni Mrs. Katingin ito. Mindapu Yasuka brand. Also distributed by Sek Moto Supply. Siyempre, gagamit tayo ng pinaka-latest intercom ngayon. Asmax F1 Pro. Kasi madali lang siya i-connect. Voice command lang to. Tapos gaganyan mo lang oh. Magnetic type, okay na agad. Kasama natin sila, boss. Boss, gusto kayo dyan. Saan po kayo galing? Dito lang sa Nova. Malapit lang. So, stop niya yung kanyang CB650R. Galing din sa amin, no? Bakit mo siya napili nung una? Inline 4. Nag-enjoy ka naman sa kanya? Enjoy. Ano yung nagustuhan mo sa CB? Yun, inline 4 tsaka naked, hindi masakit sa likod. Ayun. Tsaka magaan. Maghahang ng onte. Magandang kasi. Tapos, ba't ayaw mo na ngayon? Eh, mas maganda yung BM. Pang relax talaga. Malayuan na. Tsaka nag-backride ka? Minsan. Minsan lang naman. Yung mga mukhang gusto mo na talaga sobrang layo ng mga ride mo. Ano? Saan yung pinakamalayo mo narating sa CB? Dinggalan at tsaka Maliko. Oh, layo na rin na. So ngayon, mas malayo pa siguro yung gusto mo. Gusto namin mag-Visayas loop. Kaya pala. Ito nga talaga yun. Sobrang long ride na talaga nun. Roro, no? Try mo, sir. Sir, kasi low seat height. Ito kasi pinakamababang seat height sa lahat ng GS. Tsaka parang sa lahat ng sport touring. Ito yan eh. O, naka-flat ka pa. Ako dun. Diba? Naka-flat pa, oh. Sobrang nipis pa dun sa bato sa sir, oh. Sobrang relax na ito. Upright to. Marami na rin siya accessories. Tsaka maganda rito, 1.5 Odo lang. Kaka-break-in lang. Gusto yung bigat? Kaya-kaya. Parang CV lang siya. Ay, ano na ba Yes, to? sir. Quick shift to. Yun lang, wala pa. Pwedeng lagyan. Ang alam ko pwede. Pwede lagay dito. Yon, quick shifter auto blip tsaka yung suspension, pwede mo i-upgrade electronic suspension. Okay. Yun yung mga pwedeng i-upgrade sa kanya. Tsaka ito sir, pwede kang bumili sa Chigi, quick release. Para dito talaga. Ito kasi accessories din to eh. Kaya advantage yung meron ka na nito, kakabitan mo na lang kagad. Ano na pala siya, no? Busog na rin, Ipakita natin yung yung functions niya. Bali naka-rain mode pala to. Press mo na to sir, up and down yung button. Yung left and right dito naman. Ano. Angas. Paikutin mo tong wheel para ano mo. Yun yung audio niya po, 1589. Hindi ko lang kabisado talaga eh. Paano ba yung ayun, ito sa kanan. Due date, nakalagay eh. Masan? Remaining distance, 3433. 2024 nung June. Lalabas yan dito sir. Bali ang message niya dalawa lang. Yung remote low bat, tsaka low fuel. So lalabas niya pag kailangan ng i-service. Okay. Yung riding mode, nandito yata yun. Data sa mo. Yun. Panood ko rin yun eh. Buti, sir, mas kabisado mo pa pala sa akin. Dito pala yan. Hindi naman. Pindot mo to. Ayun, dalawa lang pala siya. Rain at saka... Dito rin yata. Road. Ayan na. Para hindi ka mabitin sa takbuhan. Start na rin pala natin. Yun. One click. Di sir, wala pa. Pag may quick shifter, merong rito. Parang module. May module yun. Tapos yung makina ni BMW, parang KTM talagang malagitik talaga. Ganyan siya. Yun yung difference. Sa mga European, hindi talaga yung makina. Ginagawa nila red exhaust dyan. Tinatanggal lang yung brake box tapos nilalagyan lang ng pipe Ganda pa rin ang tunog eh. Oo. Kaysa magpalit ka ng buhok. Ito na, dito tayo sa Expressway NLEX. Kasama natin si Mrs. Katingin. At ito rin yung first ride niya sa Tracer 9, tama ba? Yes. Ano yung first impression mo sa kanya? Siyempre, malaki. Kasi i-compare mo siya sa ibang mga same adventure bike na same CC niya. Feeling ko ang bulky. And totoo nga, nung unang pagsampa ko pa lang, nahirapan ako kasi 4'11 lang ako. So medyo nahirapan akong umangkas kasi ang taas pala nito. Sa lapad niya, medyo hindi naman siya ganun kalapad, sakto lang. Kung
kung i-compare ko siya sa Tiger 800, mas mataas talaga to. Sa looks niya, malaki. Laki niya tingnan. Kumbaga pagka nakita ko rin tumutulak si Kenji, medyo may kabigatan. So hindi ko alam, ikaw ba anong masasabi mo? Sa akin naman, sanay naman ako sa mga big bikes. So, sakto lang. Kung i-compare natin sa mga standard naked bikes, ang sport touring talaga mas mabigat yan. Kasi mas mahaba yung suspension, yung subframe, overall, mas mabigat sa may mga crash guard. Pero, compare mo sa ibang sport touring, isa sa mga pinakamagaan na to. Siyempre, andyan yung Tiger 660, 800, isa rin to, mga 3-cylinder, mas magaan to. Compare mo sa mga F850. 4-cylinder na yung sport touring, mas mabigat yun. F850. Yun, mas magaan to compare mo sa F850. Tapos, ang isang problema ko pala dito, yung kung maalala nyo yung last ride natin with Team Sec, nagpunta tayo ng Tarlac, maingay daw yung mic. So, ang isang reason kasi yung windscreen niya mababa dati eh. Parang deflection ng wind diretso sa helmet ko. Ito. Kaya ngayon, tataas natin. So, maganda sa kanya, adjustable pala yung windscreen ito. Kahit nakasakay ka, pwede mong itaas. Yan. So, gagawin ko medyo yuko tayo ng konti. Bago tayo dito. Para hindi masyadong ano. Ang lakas daw ng wind noise nung nakaraan. So, hopefully, mag-improve. Tatago na sa windscreen. Kasarapan ng mga sport touring advantage yan. Malalaki yung windscreen. May windscreen sa harap. Kaya hindi ka binabangga ng hangin. For example, may ambon, may putek, or hahamog. So, hindi ka giginawin. Pati yung, ito, meron siyang handguard. Kaya yung, kung malamig man yung hangin, malaking bagay may proteksyon ka sa kamay tsaka sa katawan. Kasi pag sobrang lamig talaga, masakit sa kamay. Namamanhid na yung kamay mo nun. So, mamaya pa uwi, gagawa natin ng comparison. Kasi yung last ride na ginamit namin is the Triumph Tiger 800. So, hindi naman sila parehas ng makina, pero yung category nila, parehas na sport touring. Siya yung pinakamalapit kay Racer 9 GT. Parehas silang inline 3. Kaya mamaya pa uwi, gawin natin ng comparison. Kung ano rin masasabi ni Mrs. Katingin. So, feel muna natin yung ano niya, yung ride niya. Today is a holiday. Tingnan natin, medyo walang traffic, no? Pag holiday. Siguro mamaya pa to, uwian ng mga ano, no? Galing sa mga probinsya. Oo, walang traffic pero marami pa rin sasakyan. Per months na kasi. Yung iba namamasyal, yung iba pa uwi sa kabila, southbound. Sarap talaga mag-expressway kasi mabilis ang biyahe, tsaka walang tumatawid, walang aso, walang lubak na malala. Mga mas ano ko dito, mas relax. Isa sa mga na-excite ako sa ano, mga motor na may cruise control. Kasi kung naalala mo, nagbiyahe tayo ng Bongabon tayo. XADV, nakulay puti pa ata yun. Walang cruise control, so medyo nung mahabang straight na, ang hirap kasi di ba panay ano, nakakangawit sa kamay. So natutuwa ako pag may cruise control kasi alam kong hindi ka mahihirapan pagka nasa straight tayo. Oo nga pala, maganda dito. Kompleto na sa electronics, lahat na meron sa isang big bike, flagship big bike nilagay na nila rito. Eh syempre, ito rin naman ang flagship sport touring ni Yamaha. Ano nagpa-unique sa kanya yung panel niya. Parang siya lang may ganitong panel sa lahat ng mga sport touring na alam ko. You know, sporting goggles, sobrang dami mo makikita sa display. Brand new price nito, nasa 929, no? Pero itong unit na to, exactly is 780k. Negotiable pa naman to, no? Sa Katingin Bikes. Galing first owner mismo, 1k odo lang. Hoy! Kaya kaganda ano, inline 3, di ba? Stock exhaust pa yan ha. Maganda ng tunog. Tsaka yung torque. So kakain muna tayo dito ng lunch dahil brunch pala, no? Hindi pa tayo nakapag-breakfast. So kanina meron tayong buyer. Swap pala, swap. So from CB, nag F750 GS siya. Galing rin sa atin yung CB. Uy, may potato giant. Sarap yun. Ito, dito tayo. Oh. Ang galing, meron din pala silang EV power station, no? Tapos Oliver's Coffee. Mukhang masarap to. Frozen Hammy. yogurt. Gusto ko ng frozen yogurt. Okay, ito na. Dito na tayo. Trivia sa inyo. Kung di nyo pa natatry ang potato giant, try nyo. Mas masarap siya. For me, mas masarap siya compared sa potato corner. Ikaw, ano masabi mo? Ah, masarap yan, potato giant. Pakinan natin sa kanila mamaya. Pag dito tayo ng guard, kill natin. Ba't di ba pwede dito? Hindi ko alam. O, di ba? Hindi naman siya mahirap itulak-tulak. Nasa ano yan? Nasa technique. Close ba or open? Ay, close pa. Ay, open. Open? Open. Madilim lang talaga. Nagutom na ako sa ikaw eh. Gutom na rin ako eh. Gusto ko ng... Yun oh, sarap oh. Sisling pusit. Ayun, so dito tayo. Dito ang food trip natin sa Seafood Island. Ang dilim sa loob eh. Tara. Kaya kala mo sarado eh. Hanap tayo dito ng chicken tsaka pork.
Afternoon. May CCTV habang pwede na ako yan. Yan, CCTV. Di ba? Yan, nakilala tayo nila, sir. Pastor pala siya. Kamusta ang Dominar? Kung okay siya, magdadalawang taon na siya sa akin. Ano po kayo punta niyan? Kumain lang kami kasi birthday ni Mrs. Happy birthday! Happy birthday po. Kanina tinitingnan ko sa kanya si Kenji. Ang galing nakilala niyo kagad yun. Nanood namin yung Navi nyo, yung sa Marilaki na naka-Navi ko yun. Ito na yung ultimate test. Tama ka lang. Kung may papatunayan si Honda Navi, this is it. Ito na. Let's go! Cloud9! Woo! Oh my God, ang tarik. Actually, bumili siya ng Navi. Nung Monday lang po. So congrats. May Navi na pala si sir. Saan po ang ride niyo, sir? Pauwi na. Nireview lang tong Tracer. Thank you po. Ingat po. Sige, Nice meeting you po. Happy Thank you. birthday Nice po. meeting you. Happy birthday. Ay, pwede natin 100 pesos pambayad ng 100. Ingat po. Nakakatuwa sila. Naka-pink sila. Birthday. Oo, kaya pala nakaping. Ganun ba yun? Ano yan? Family shirt. Color outfit. Nakakatuwa ang Dominar kasi matipid sa gas, no? Tsaka practical bike talaga siya. Tsaka kaya kay Pastor mukhang chill ride lang naman. Hindi mo kailangan ng sobrang powerful na motor. Ano siya, overall, maganda pang angkas, maganda pang long ride, di ba? Sobrang ganda ng Dominar eh. Kaya nga hanggang ngayon, dami pa rin mga gusto ng Dominar eh. Kasi talagang all-around bike talaga siya. Tama. Ito pagas muna tayo. Pwedeng pang service, di ba? Dami, lahat pwede. Pagas muna tayo dito para sigurado. Tsaka matibay. Thank you. Let's go. XR. Ano tayo mag-ikot sa ano? Yun. Nakakatuwa naman si sir. Feeling ko, nakilala na tayo dahil sa Navi. Feeling ko lang. Kasi bumili yung anak niya ng Navi. Marilao look. Ikot tayo ng Marilao. Actually, na-excite na rin ako sa Navi build mo. Kailan na ba matatapos yun? Ayun nga pala, speaking of Navi, nakompleto na natin mga pyesa. Pwede siya matapos siguro, and this week siguro, tapusin na yun. Kompleto na yung pyesa eh. Yung huling-huli kasi yung wheel conversion, spline conversion, para maipasok yung mags ng Giorno sa Navi. Sana tama yung nabili nating spline. Tapos lagyan natin ng top box, tsaka ng aux light. Tapos i-long ride natin. Tama. Inaantay ko kasi yung top box bracket ni Sek, ang tagal eh. Hello, Rosalis, bibingka. Bango ano yun? Doon pala dito tayo kumain eh. Yan. Oo, may Oo, pares. may pares pa oh. Favorite ko pa naman ang pares. Dito kami kumain ng birthday ni Nick Sanz. Ayun, nagpahiram sa atin ng fastest H2 in the Philippines. Siya ang may hawak ng pinakamabilis na Kawasaki H2 sa Pilipinas. Sumisibak daw to ng mga super bikes. Hindi natin pwede sabihin yung top speed niya. Bawal niya yung game. Bigyan mo na kami ng idea kung gaano siya kabilis ngayon. Support. Okay na ka na. Okay yung support. Binibenta niya yun ah. Oo nga eh, pinapabenta nga niya eh. Alam ko, binibenta niya, ano lang eh. Hindi parang libre na yata yung upgrade eh. Dami na palang kainan dito eh. Kaliwa, Quirino. Akong traffic dyan. Challenging dito. 2 lanes lang yung kalsada. Ay, natatakot naman ako sa mga ganito. Uy! 2 lane road lang siya. Ayoko nung mga ganito eh. Stop go, patas ganito yung Bakit naman? dala natin. Ba't naman? Ayaw mo ba? Nakakatakot eh. Alam mo dito ng mga di ba? Nada-drop, sudden brake, tapos di kinayanan yung bigat. Parang wala kang tiwala sa rider ah. Ang feels ko dito parang versus 1,000. Bakit naman? Feeling ko ganun siya kabigat, hindi pa siya ganun kabigat. Mas maganda naman siya kaysa sa Versys. Pero yung versus 1,000, taas talaga eh, no? Oo. Ay, hindi. Bumaba pa nga siya ng konti dito eh. Talaga ba? Yep. Dito tayo sa cash lane. Iba yung handling pag may back ride kaysa solo. Pero so far natuwa naman ako dito. As in, parang nakaupo sa kotse. Kung ang rider tsaka ang back rider parehong matangkad, maganda tong motor na to. Ano ba yan? Ba't tayo sinisingitan? Bawal pumasok doon bigla. Eh kasi nag-unload sila ng barya. Ang bait nung Miraggio. Kaya ganyan dapat ngayon magpapasko. Bigayan tayo. Ay, ayoko talaga ng mga ganito. Di na ako sanay na sport touring. Sanay kasi puro sport bike eh. Mas madali yung yung Tiger 800 no. Ay, putik! Ay, oh my gosh! Ayoko Sorry, na, sorry. gusto ko nang mag-grab. Sorry. Parang newbie ngayon ah. Or baka hindi lang ako sanay.
pwede ko na kagad magbayad para mabilis. Oo. Okay. Diba? Quick release. Okay, try natin ang Let's go. cruise control. Oo nga pala, no? Wala pa eh. Bumaking mo tayo dito eh. Ay! Wag! Huwag na banking-banking. Ito naman, oh. Papasubukan yung handling. Ay, nako, talaga kinakabahan ako. Huwag kang banking-banking. Pero sa speed, no, sa mga gusto mag-upgrade, pwedeng-pwede tong motor na to, no. Anong motor ba ang pwede sila mag-upgrade dito sa Tracer 9G? Mga 450 MT, ganun. Tiger 660, Yan, mga ganyan. F750 GS, mga ganun. Yan. May ano ba? May difference ba sa speed? Meron talaga, syempre. Malakas talaga to. Saka sa arangkada. Torque. Maganda yung torque niya. North Loop ready. Philippine Loop ready. V-Strom 650, pwede yun, no? Yun, pwede. Versus 650. Ayun, pwede rin. Actually, middleweight category pa rin siya. Pero nasa pinakataas na siya ng middleweight category. Magkakonting-konti na lang yung difference. Gusto mo mag 1,000 na sport touring. Parang kung gusto mo mag-Africa Twin pero hindi papasok sa budget mo. Kung ilalaban mo naman sa electronics ng Africa Twin, kompleto na rin to eh, no? Tama. Pero kung sa power, syempre, lamang yung Africa Twin. Siyempre, 1,100cc na yun. May automatic kasi nun. Ah, oo. Kung gusto mo ng declutch. May automatic quick shift na to, di ba? Pero lamang to sa Tiger 800 sa clutch. Mas malambot yung clutch nito. Medyo matigas yung clutch ni Tiger. Throttle response. Responsive. Mas mas torquey, mas responsive to. Pero smooth din talaga si Tiger 800 eh. Mas less vibration nga siya kaysa rito sa Tracer 9. May vibration ba? Hindi ko naman na-feel. Hindi ko ma-feel yung vibration. Mas meron kumpara mo kay Tiger 800. Ano tayo magko-cruise control? Ang takbo, 60. Pwede ka yan. Try natin. Yan, pag pinas mo yung cruise control, magkakaroon dito ng icon. Ilaw yan, orange. Try na rin 60. Yun, pwede. Pwede siya. Pero mamaya na. Yan, dito. Set. Yan. Hindi siya orange, green. Green yung lumabas eh. Yung set, pag napitot mo na, Ah, ilaw okay, yung green. okay. Pero yung cruise control, orange. So pwede mo nang, tingnan yung kamay mo, nakakawit ka na, ganun ka lang, stretching ka lang ng braso, tapos palitan sa kabila. Pero syempre, dahil maraming sakyan, hindi na mag-cruise control. So wala akong masabi dito. Ginamit ko to sa Tarlac Pride. Kung mapapanood nyo, kasama ko sila Jao, Team Sec, sila kasama si Jeric P, tsaka si J4, tsaka si Jetlaw. Guys. Tingin kayo na po. Meron nga. Hey! Nag-enjoy ako sa kanya, auto lang ka, pagod. Kumpara mo sa Tiger 800, Tsaka ang ganda ng suspension niya. Hindi matagtag. Hindi rin ma-vibrate talaga. tama. Marami suspension, Ganda ng play. ganda ng play, ganda ng handling, very nimble din. Kung kukumpara sa Tiger 800, ano masasabi mo? Kung i-compare sa Tiger 800, mas comfortable ako sa pag-upo nito. Tsaka yung passenger toward the rider, yung position, mas comfortable ako kasi hindi siya ganun kalayo. Unlike dun sa Tiger 800, ang layo kasi no difference natin dalawa eh. Pero ito, komportable ako. Maganda yung position niya. Tapos, tawag mo dito yung upuan niya malambot. Actually, pareho naman silang malambot ng Tiger 800. Iba lang ata sila ng composition ng foam. Pero, both naman sila na makapal yung foam. So, wala naman din ako masabes kung anong mas lamang. Pareho naman silang okay. Yung napansin ko lang yung riding position towards the rider at yung kataasan. Medyo may kataasan ng Tracer compared sa Tiger 800. Sa arangkada, halos pareho naman sila. Hindi ko naman nafe-feel na Malakas to. Ano? mas malakas na. Oy, 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 oy! Teka lang, hindi naman ako makapagsalita. Yan. How about yung lapad ng seat? Sino mas malaki, malapad ng seat? Parang same lang naman. Mas comfortable lang ako dito sa Tracer 9 GT. Kung itatanong mo sa akin kung dalawang comparison. Pareho naman okay, pero mas comfortable ako dito kasi mas maganda yung shape ng upuan niya compared sa Tiger 800. Pero yung suspension, pareho lang. Okay sa akin. Yung vibration, wala akong nafe-feel. Yung init, wala rin. Lahat overall okay. So, BR approved syempre. Ikaw ka pa pipiliin, ano mas gusto mong sakyan? Tiger 800 or Tracer 9 GT? Kasi kung pipili ako sa upuan, mas gugustuhin ko tong Tracer 9 GT. Kung pipili ako pag-aangkas, sasampa ako tsaka bababa ako, mas gusto ko yung Tiger 800. Pero since nga na mas matagal naman ang seating time mo compared sa pag-angkas tsaka pagsampa ng motor, mas pipiliin ko tong Tiger 9 GT. Kung ganitong height ako. So meaning mas mababa yung upuan ni Tiger, mas madali yung mag-mount.
Yes, tama. Mas mabilis siyang angkasan. Mas mababa siya para sa akin. Hindi mahirap sumampa. Compared dito, medyo may kataasan. So, mas mahirap sumampa. Dahil maliit ako, limited lang yung in-sim capacity. 4'11 ako, mas pabor sa akin yung height ng Tiger 800. Pero kasi nga, hindi naman laging hindi ka naman laging sumasampa. Isang beses ka lang naman, 2 beses, di ba? So, kung riding seat time mo sa isang motor, mas gugustuhin ko to kasi mas komportable ako dito. Dahil nga, sa upuan niya, yung upuan kasi ng Tiger 800, parang kailangan mahaba yung paa mo para, Kasi ang haba ng niya, no? Yung parang tawag dito? Parang slope. oh, Parang yung ganun. slope. Oh, doon ako medyo Parang- nag-alanganin. Unlike dito, Yung unlike dito, isang flat lang, 'di ba? Tama, kasi ang priority kay Tiger 800, yung rider. Ang luwag sobrang ng puwan ng rider eh. Kasi gumagano ako, ang layo ko pa eh. Oo. Siguro pag matangkad. Tsaka malaki yung katawan, malaki yung puwet. Kasi talagang Oo. sobrang roomy. Ito kasi gumagano ako, konti lang ang gagalawan mo dito. Pero advantage naman nun, binigyan nila ng mas malaking room for the passenger. Overall, mas malaki yung upuan ng passenger dito sa Tracer 9. Tama. Yung Tiger 800 siguro pagka mahaba yung legs ng OBR mo, pwede yun. Malayo kasi siya dun sa sa foot peg. Malayo sa footpeg, malayo sa rider. So kung pareho kayong malaking tao, eto rin naman, parehong malaking tao pwede, pero friendly rin siya sa mga ganito kaliit, tulad ko. Mas European made siguro yung Tiger. European brand ba ang Tiger? Ang Triumph? European, UK, made in UK ang Triumph. Baka European made yung height. Ito Asian made. And then ako naman, comparison ko naman to based sa na-try ko na parehas, Tiger 800 and the Tracer 9. Sila kasi yung bikitan sa competition based sa category nila. Parehas silang nimble, parehas silang smooth, pero mas smooth yung makina ni 800. Mas less yung vibration na naramdaman ko sa kanya. Konti-konti lang, masarap pa rin gamitin si Tracer 9. Alam niyo naman ako, fan ako ng MT-09 na makina, CP3. When it comes to power, dito kay Tracer 9, hindi ka may iwanan dito sa mga liter bikes. Pero hindi naman ganun kabagay si Tiger 800, maganda pa rin performance niya. Lamang lang talaga ng konti ito, si Tracer 9. Di pala konti, malaki-laki din kasi 90cc din eh. Kung mga North Loop, no? Long ride. Yes. Ito, lamang talaga to, no? Yes, when it comes to the looks naman, yun, dun Ay. para sa akin lamang si, lalim nun eh, iwasan ko. Dun na lamang si Tracer 9 sa looks talaga. Ako rin. Mainly siguro feeling ko, ang binayaran mo talaga, kaya mas mahal to. Mainly for the looks eh. Kasi yung features nila, electronics rin, nasa lahat eh. Ako Yan, rin. yung looks niya. Mas gusto ko rin to. Mas gusto ko yung looks ni Tracer 9 GT dahil ang brusko niya. Ang angas tingnan, no? Yung pag nakita mo, pogi, macho. Oo. Macho ang datingan. Actually, nung nilabas nga to, way back 2021, first time nilabas, nung nakita ko, sabi ko gusto ko niyan, bibili ako niyan. Kasi pogi eh, para siyang sport bike eh, para siyang R6 na gano'n, na ginawang sport touring. Yung Tracer 800 kasi para siyang same na same yung looks niya sa Tracer, Oo, sa yun, Tracer. yun. Sa Tiger 800, same na same yung looks Yun. niya sa Tiger 660. So, hindi mo talaga siyang mako-compare. Hindi mo mako-compare or hindi mo mahahanap yung difference unless na lang kung nakita mo lang yung nakasulat 660 tsaka 800, no? Tama, when it comes to identity, lamang si Tracer. Kasi tingin mo, ay Tracer yan. Lalo, sa atin wala na tayong Tracer 7. Sa ibang bansa kasi may Tracer 7 na medyo kamukha. Pero sa atin, wala talagang kamukha si Tracer 9. Unlike kay Tiger 800, kamukha niya si Tiger 660. Kaya, mukha lang din siyang Tiger, talagang 660, ganyan. Kahit bagong labas, yung itsura niya, hindi pa ganun ka-fresh yung itsura. Kasi, Hindi siya old bago look sa pa rin. paningin. Yun, mamimistaken pa rin ng mga tao. Kapag di mo sinabing 800 to, hindi mo malalaman eh. Pero overall, parehas naman silang okay. Yun nga lang, sobrang sulit ni Tiger 800 kasi 699 lang, meron ka ng brand new na sport touring na malupit. Ito 929. Ang difference sa makakabili ka na ng isang motor. So, depende rin sa budget mo. Kung gusto mo naman ng, budget friendly or depende, di ba? Magkano yung budget mo? Doon din siguro magbe-base. Pero sa ating bikes, meron tayong 660, Tiger 800. At ito nga, sabi ko nga, itong Tracer na 2K Odo is 780. Pero ako, kung tatanungin niyo ako, alin sa dalawa, ano ko sa kanila, mixed reaction kasi kung pipilihan mo ako sa presyo, pipili ko si Tiger 800. Pero kung nung di ko pa na-testing si Tiger 800, ang pipili ko talaga Tracer 9 because of the looks. Pero nung nagamit ko si Tiger 800, sobrang nagulat ako kasi malayo siya sa Tiger 660. In terms of performance, pagiging smooth ng makina, ng shifter, malambot. In terms of price, ang pipiliin ko Tiger 800 for value for money. Kung talagang gusto mo yung susulitin mo yung budget mo, ay Tiger 800 ako. Pero kung gusto mo talaga ng wala ka nang isipin, top of the line na 3-cylinder sport touring, dito tayo kay dito tayo kay Tracer 9. Lahat nandito na eh. Ako siguro pagka pipili ka ng long
ride, ito Tracer 9 GT. Pero kung city ride, sa Tiger 800 ako. Yung comfortability ko. Pag city ride kasi, ano lang saglit lang ang sit time mo, tsaka baba-akit ka Para mas maiksi si Tiger, mas compact siya para sa isang sport touring. Mas brusko talaga to. Maganda description kay Tiger, Honda Compact Sport Touring. Hindi ko ma-feel na malaki siyang motor Totoo. Para nga siyang Tiger 660 kung tutusin. Mas mahaba lang siya, mas mahaba talaga yung upuan niya compared sa Tiger 660. So kahit alin sa dalawa, hindi kayo magkakamali dyan. So depende talaga kung ano yung sinasabi ng bulsa mo. Mamaya kasi gusto mo ng Tracer 9 pero ang budget mo naman pang Tiger 800. So depende talaga Pero syempre, maganda niya, meron ka tingin bikes. Kung ang budget mo Tiger 800 lang pero gusto mo talaga ng Tracer 9. Try mo na mag second hand. Dagdagan na lang ng konti, naka Tracer 9 ka pa rin. Meron din tayo second hand na Tiger 800, makakatipid ka rin. Pero kung gusto mo talaga ng brand new, mag-brand new ka na lang. Kung papipili ka second hand or brand new, walang tatalo sa brand new. Siyempre. Sasuggest ko pa rin sa'yo brand new kung talaga may budget ka Kung talagang gusto mo, di ba? Kung aariin mo naman Oo. SRP and kung may budget ka sa mga accessories, go for brand new. Maganda pa rin yung ikaw yung unang gumamit. Kumbaga, fresh talaga. Alam mo yung history. Kung wala ka naman ganun ka budget or mabilis magsawa, usually kasi yung mga natin, di ba? Ang mga pupunta sa atin, mga mabilis magsawa yan Gusto nang mag-swap, mabilis ang swap tapos add cash lang. O kaya, Yan. Kung hindi ka pa sigurado at sawayin gusto mo ka, lang masubukan. yun ang perfect para sa mga second hand buyers kasi minsan yung kuha mo pwede mo bang ipasa ng same price or minsan pwede mo bang patungan lalo kung mura mo nakuha. So, depende sa maraming factors pero ang bottom line ang traffic pala dito. Sa atin naman is bago naman natin kunin yung motor, pag sinaswap sa atin, lagi naman tayong nag-verify muna sa lahat ng kailangan i-verify. Siyempre, hindi mo kami magpapasira. Sa traffic test, hindi na siya mahirap gamitin, Kanina titingnan ko siya kasi gusto kong malaman kung gaano siya kalapad. Lapad nitong tangke niya compared sa Tiger 800. Nakatuwa rin tong Tracer 9 GT kasi talagang pagkadala mo to, mapapalingan yung mga tao Kasi kakaiba Ang forma niya ng sport touring. Para siyang sport touring with sport bike vibes. So ngayong nasa city pala tayo, pwede natin ibabawin na yung screen natin. Yan. Adjustable siya Sagad na yan. Dami pa lang sarado ngayon, holiday kasi. In terms of weight, di ko lang para mas magaan ng konti si Tiger 800. Isang reason pala sa weight, kaya mukhang mas mabigat si Tracer 9 kasi naka-stock exhaust pa to. Malaki rin yung pinaka-resonator kasi sa ilalim While si Tiger 800 na nagamit natin is naka-SC project na siya, wala na siyang resonator. So naka-aftermarket na siya. So ang the best na gagawin dito, palitan ng exhaust. Yan, pag nagpalit ko rito ng exhaust, baka mas magano to kasi naka-aluminum frame to While si Tiger 800, steel frame yung gamit niya. Yan. At kung umabot ka na sa video na to, pwede mo nang paki-like and subscribe sa ating channel and like din sa video para magawa pa tayo ng maraming quality contents na kagaya nito. Siyempre, salamat po sa lahat ng sumusuporta. Thank you so Marami much. tayong nare-review, iba't ibang motor dahil sa inyo. Wala kami dito kung wala kayo. Yan. Thank you mga katingin. Sobrang na-appreciate namin lahat ng mga followers, lalo na kanina si Sir Pastor. Thank you so much kasi Shoutout kay Pastor. Yes, thank you dahil pinanood niyo yung vlogs natin. Sobrang na-appreciate namin na bigyan namin siya ng insight ng pag-ride namin ng Navi. Kahit papaano siguro nakatulong rin kami sa pagpili ng motor na para sa anak niya Sa lahat ng mga followers, subscribers and mga nakakilala sa amin, nilalapitan kami. Thank you so much kasi nakakataba ng puso. Nakikilala niyo kami at para tayong magtotropa na lang di ba? Patuloy pa tayong gagawa ng mas magandang contents. So comment down below kung ano pa ang gusto nyong i-ride namin. Ano pa ang gusto nyong makita sa amin. And kung ano pa ang gusto nyong i-build na motor. Ayan, so hopefully next year meron pa tayong mga parating na motor na bibili natin. Brand new pa yan. Mabigyan lang kayo ng magandang review. Tulad ng CB400. Favorite ko yan. Gusto ko talagang abangan yan. Honda baka naman isa kami sa maunang makakuha ng makabili ng CB400. Yan yung isa sa mga inaabangan kong build at ride review talaga.